Brown leather jacket. Tsaka, Handa leather na. jacket ba yun? Handa na. Hindi, brown leather bag pala. Handa na nga. Iwan yun. Ang gulo mo. Ayusin mo muna yung script mo. Ayusin mo muna. Naiirita ako Ay, may konsumisyon. Ay, may problema. Nakakagulat, no? Ito, i-correlate ko na to doon sa nilabas nating vlog kagabi. Pero hindi pa ito yung sinasabi kong connected dun sa isa pa, ha? Ito muna. Naglabas nga ng pangmalakasan na video si Saldi ko. Nakakaloka. Ang matanong lang dyan, Chopper. Sino nag-edit niyan? Ha? May transition eh. May sound effect pa. At may lighting eh. Oo, may part 1 pa. So may part 2 pa to, may part 3. At talagang inedit. Pinag-isipan para maglabas ng video. Hi guys, welcome to my vlog. Dapat gumanon. May ganun. Dapat gumano kasi 'di ba? Pang vlog yung yung videohan eh. Pero ito nga mga batang helmet, syempre binasag na naman yan ni Yusek, Attorney Claire Castro. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Okay, mga clear part 1 to. So, meron siyang binabasa. Okay, at Mag-insert tingnan niyo yung itsura niya. Hindi ba siya nagpapaawa nito? Okay, sige. So, biglang sinabi niya ang insertion, okay? or magpasok ng 100 billion worth of projects So, mga ka-clear, ang dinidiscuss niya dito ay insertion. Allegedly, insertion ng 100 billion worth of project, okay? sa BICAM. Sana po ay Okay, hindi sabay cam daw, sabay cam, hindi lang tayo nagsabi nito, mga clear. Hindi lang si Secretary Mina Pangandaman, pati pati do sa kwentuhan, no, nadig natin, si Professor Shelo Magno. Okay? Sinabi niya, kung talagang gagamitin daw ang power, hanapin nga natin, ang nadinig ko is hindi naman ganon katan-GA ang Pangulo. Hanapin natin dito. Para maganda yung kanya dito, mga clear. Ito kumbaga, isang critic ni Pangulong Marcos Jr., isang critic. Pero ang kanyang isip dito parang malabo 'yun. Bakit? Ito, mga clear. Sige, pakinggan natin. Ay, basahin pala natin. Pakita ko lang, kasi at least alam nyo na ito ay neutral. Okay? Hindi pala neutral. Critic pa nga critic pa na. Pwede na niya isaksak yon sa NEP pa lang. Sabi niya, nadinig ko yung iba, panoorin niyo po yun kay Christian Isguera. Bakit naman idadamay pa ng Pangulo ang ibang mga tao, ibang opisyal, para lang gawin itong pangungurakot? When in fact, pwede niya nang isaksak yung 100 billion na yon sa NEP pa lang. Yung proposed budget. Diba? So, executive lang makakaalam. Sabi niya, former Undersecretary for Fiscal Policy and Monitoring Shelo Magno questioned former Ako Bicol Party List Representative Saldico's claim that President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ordered the alleged 100 billion budget insertions, asking why such additions would be made during the bicameral deliberations instead of the initial budget proposal. May chance ka na Pwede mo naman idagdag na yan sa proposal mo kung gugustuhin mo talagang kurakutin. Hindi ganun ang Pangulo Diba? Kung ano yung kailangan, yun lang ang gagamitin. Yun lang ang ipopropose. Magno's comment came after co-released a video denying involvement in the alleged flood control corruption scheme and alleging directives from the President and former Speaker Martin Romualdez. Ito, kumbaga, ito muna, paunang idea. Wait.
So, mga ka-clear. Okay, wait lang ha. Okay. So, di ba? Itong sabi niya, oh. Ang tanong ko lang kay Saldico, parang sobrang tan-GA naman ni BBM. Hinintay pa ang BICAM para mag-insert ng 100B. Pwede na niyang isaksak yun sa NEP pa lang. O ito, ekonomista to. Ekonomista to. Kritik ng Pangulo. Diba? Alam naman natin si Professor Shelo Magno, kritik to. Pero kita niya kung paano magsinungaling si Saldico. Diba? So, alam mo na merong gumawa ng kwento na to para lang idamay ang Pangulo. Diba? So, tuloy tayo mga klira. Okay, tuloy tayo. Okay. So, thank you po, Professor Shelo Magno, for this opinion. Salamat. Let's go. Di nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Oh. Ayan o, sabi dito, ano daw, para hindi siya mapatay, baka mapatay siya. Wait lang. Para sa bawat tripino. Wait, wala pa sa script. Ulitin natin. Hindi nila ako mapatay. Sana po ay hindi nila ako. Oh, di ba? Una, nasaan ang death threats mo? Dapat malink mo yan. Di ba? Ang tagal-tagal mo na diyan, sinasabi ng abogado mo na may death threats. Pero saan galing? Prove it. Di ba? Prove it. Kasi ang daling maggawa ng kwento. So, kung may death threats ka diyan, sa dami-dami mong yaman diyan, imposibleng hindi ka maka-request sa mga otoridad para malaman kung saan galing yung threats na yan. Diba? Napakinggan ko nga minsan hindi ko na tinitake up si Congressman Toby Chanco. Sabi niya, patunayan mo yung death threats na yan, patunayan mo yung sakit mo na yan. Although pumapayat siya ngayon, di natin alam kung siya pumapayat. Stress? Diba? Ang balita, ang sabi nga dito mga kakliri, meron kang isang condominium, parking space, whatever. Basta may isang property ka, doon mo lang nilalagay yung pera mo. Although, kailangan yung patunayan mga kakliri. Sabi nga, hindi tayo judgmental dito. Pero, itong kwentong yan to, babasagin natin to. Okay? Babasagin natin. Para malaman natin, at dapat, sabi ko nga, pag itong mga klase at itong magwi-witness at pag kinuros-examine mo to, mahihirapan to. Diba? Mahihirapan niya i-justify yung kwento niya, lalo na kung gawa-gawa lang. Okay. So, patunayan niya na may death threat siya. Diba? At, kanino galing? Mapatay. Kasi ang dali magsabi, galing kay A, galing kay B, galing kay C. Tapos wala kang binibigay na papel. So, bakit niya kailangan sabihin na bago ako mapatay? Paawa yun, mga clear. Appealing to the emotions. Paawa yun. Na para bang, magsasalita na siya bago siya pumapatay. Tagal mo nang wala sa Pilipinas. Nabigyan ka na ng chance. Diba? Sabi mo, walang katotohanan yan. Diba? Sabi ba nga natin, sige, kung walang katotohanan, pakita mo yung katotohanan. Diba? Pero ngayon, gumawa siya ng kwento, ang hirap pa niyang i-justify. Diba? Bago ko mailabas ang lahat. Diba? Recorded, mga kakli. Recorded to. May binabasa na siya, recorded pa. Ginawa ko lang ang utos sa akin. Pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon. Mga klira, wait lang. Nasa na ba yan? Bakit wala ako? Meron ako ditong script na banggit niya dito. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit nyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit, lalo na at malaki ang halaga na nakataya. Ulitin nga natin. Ito ba yun? Ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. Ulit! Ng administrasyon, ang buong handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. Okay, doon tayo. Paano mo nalaman at anong resources ang ginagamit
ng buong bansa para patahimikin ka. Okay? Para tumahimik ako. Ito lang yun na. Ito lang yun. Tinan nyo ha. Kung totoong may alam ka at kinakailangan tumahimik ka, ito lang mga logic tayo. Kung kinakailangan tumahimik ka, hindi ba dapat hindi ka sasampahan ng kaso? Kasi mas tatahimik ka kung hindi ka matitrigger. Parang, ang labo kasi na ikaw, yung mga ebidensya, ikaw yung hinahabol. Tapos all of a sudden, sasabihin mo na kailangan kang patahimikin? Eh di ba mas tahimik kung lilinisin ka? Yeah. Mas tatahimik ka kung malilinis ang pangalan mo. At hindi, yeah? Diba? Kaya sige, isip tayo mga kakli. Tingnan nyo ha. Kung ikaw ay kailangang kakampi. Dahil sabi mo alam ka eh. Kung kakampi ka, dapat maging kakampi ka dahil may alam ka. Bakit kailangan kang idemanda? Kung yun yung sinasabi mo ha, hindi tama yung logic eh. Bakit ikaw ngayon ang tinuturo ng ebidensya? Kung wala ka talagang alam, di ba mga kakli? Wala kang alam ha? Wala kang ninakaw ha? Walang magagamit na ebidensya laban sa'yo. At hindi ka ididemanda dahil unang-una malinis ka, sabi mo. Hindi ka madidemanda. So, anong reason, di ba, para idemanda ka, tapos wala ka naman palang kasalanan? Eh, di ba mas matitrigger ka? Di ba mga clear, kung logic ang pag-usapan natin, mas matitrigger ka kung ikaw ay ididemanda ng walang kasalanan. Kesa wala ka talagang kasalanan, tapos hindi ka naman ididemanda. O di tahimik ka, kasi wala kang kasalanan, hindi ka pa ididemanda. Diba? Parang ang labo eh. Na wala kang kasalanan, ididemanda ka, kasi may alam ka, eh di mas matitrigger ka. Diba? Ayan, Jamin Rinquison, mga kaklit, huwag tayong mamaniwala sa lahat ng sinasabi ni Corakot dahil hindi siya nag-under oath. Kung siya talaga ang nagsalaysay sa kanya, sinabi dapat mag-under oath siya. Dapat, Jamin, umuwi na lang siya dito. Harapin niya yun. Magbigay siya ng salaysay. Pumunta, kahit sa embassy, pumunta ka. Diba? At manumpa ka. At dito mo harapin. Diba? Sige, tuloy. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Teka lang mga kakli, teka lang. Paano kang papatayin? Malabo. Bilang panakip. That he will shoot me if I will talk. Handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Sino yung he? Sino yung he? Diba? So, again, ano ang pruweba mo dyan? At least makonect mo naman. Ang labo na wala kang connect the dots. Diba? Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. So, gagamitin siya. Mga kaklit, paano siyang gagamitin? Hindi. Kung malinis nga siya. Ang labo, ito yung mga kaklit, kung hindi ka nagpayaman, wala kang issue, hindi ka pwedeng kasuhan kasi malinis ka, di ba mahirap yung sampahan ng kaso? Di ba ang sabi nga ng Pangulo, hindi ito pang optics lang. Ang pagsasampa ng kaso, hindi optics lang. Kailangan natin ebidensya, di ba? Hindi file lang ng file. Kailangan ebidensya para managot talaga.
Kesa madismisa ng kaso, tapos wala kang, kung kulang ang ebidensya mo, sayang yung pagkakataon ng pagdemanda sa kanya. Diba? So, kung wala kang kasalanan, mas mahirap ka sampahan ng kaso. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. May resibo, may ebidensya. Wait ha? May pangalan. Nasaan ang... Hindi ko makita mga clear. Ano muna resibo niya? Yung mga listahan ng mga projects? Paano? May pirma ba doon ng Pangulo? Doon sa pinakita niya? Muli, ulitin natin. Diba? Bakit pa idadaan sa'yo ang pag-insert kung kaya na nilang gawin sa NEP pa lang? Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Yan na. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Yeah, tama. Malaki ang halagang nakataya. Nakataya. Marami ka ba nakuha? At yun lang naman tanong, marami ka bang nakuha? Kasi ikaw ang tinuturo. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Okay, mga clear ha, direktang sino kaya ang nag-utos nito sa kanya? Saka ito mga kaklear, kung wala siyang kasalanan, mahirap bang umuwi? Makikinig ka ba na huwag kang umuwi? Diba? Makikinig ka ba sa tao nag-uutos sa'yo na huwag kang umuwi when in fact you know na wala kang kasalanan? Diba? So sabi ko sa'yo, dapat himay-himayin na sasabihin ito, otherwise pwede ka maniwala eh. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA. Ano kaya yung sakit niya? May medical certificate kaya siya, initial na doktor. Alam mo mga kaklear, sana lang walang doktor na dumoktor ng dokumento. Na mag-a-antidate ng date. Diba? So ano to, may findings ba ang hospital? Ano, diba? So ano na yung medical records niya abroad? Ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, Sabi niya, umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ng Pangulo. Okay? tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President. Ayan na, huwag ka daw bumalik kasi pangangalagaan ka ayon sa utos ng Pangulo. Sabi niya, you will be well taken care of as instructed by the President. So, kung totoo yan mga kaklear, anong kinakatakot niya? Di ba conflict? Nagbabata sa buhay niya, pero you will be taken care of. Nanganganib ang buhay niya, pero sinabi daw ni Martin Romualdez, stay out of the country because you will be taken care of as instructed by. So, di ba conflict yun? Di ba dapat matiwasay ka dyan? Pero hindi. Iba yung sinabi mo nung nakaraan, yung pagbabanta sa'yo, pero sinabi mo naman dito, okay ka lang dyan kasi babantayan ka, aayusin ka, alagaan ka dyan. Conflict, di ba? Conflict na conflict. Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako. Alam mo nang binibintangan ka. Alam mo na nasasabit ang pangalan mo. So, paano mo sabihin naniwala ka? Naniwala ka saan? Naniwala ka na pangalagaan ka? Bakit ka hindi uuwi kung wala kang kasalanan? Mga clear. Kung wala kang kasalanan, maayos ka, ba't hindi ka uuwi? Hindi ko ba tinanong? Kung totoo itong nangyari, mga clear, kasi alam ko lahat parang kasinungalingan or mahihirapan siya mag-justify. Oh, Martin, bakit di mo ako papauwiin? Pauwi na ako eh. Ba't di mo ako papauwiin? Di ba sabi lang daw sa kanya,
stay out of the country. For what? Why? Wala. Diba? Hindi ka na magtatanong bakit kailangan hindi ka umuwi. Sabi mo malinis ka. So kung wala kang kasalanan, di mo ba tinanong bakit hindi ako uuwi? Bakit kailangan yung pangalagaan ako dito sa abroad? Wala naman akong ginawang mali. Conflict, di ba? Conflict. Okay, next. Ha? Next, nasa na? Okay, naniwala daw siya, okay? Pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. So, di ba, mga clear? Di ka ba nagtaka? Diba, Martin? Hindi ko alam kung close sila, mga clear. Hindi ko sila kakilala. So, i-assume natin, kasi nag-uusap sila. Sabi niya, stay out of the country. Tignan mo bakit? Ba, hindi? Bahala ang Pangulo daw sa'yo dyan. Tignan mo, bakit? Bakit niya ako kailangan alagaan? Pangulo pa? Bakit? Tapos, bigla na lang, wala siyang kaalam-alam. Pero hindi ko alam, sabi niya. Ang ibig pala nila sabihin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Diba? Noon pa lang dapat tinanong mo na, bakit di niyo ako papauwiin? Ano, inosente? Tapos all of a sudden, ay, hindi ko alam, gagamitin niyo pala ako panakipbutas sa laban sa korupsyon. Ano yung Tangi A lang? Diba? Hindi ka nag-isip? Alam mo naman na nababanggit ka na even. Diba? Immediately after the SONA, parang nababanggit ka na. O tapos sabi mo, hindi mo na alam. Basta, pinagbakasyon ka lang doon? Diba? Pinagbakasyon ka lang abroad kahit wala ka ng sakit? Kasi pabalik na siya eh. So, sabi niya pabalik na siya sa Pilipinas, does it mean wala ka ng sakit? Diba? Tapos, pinauuwi ka pa ni Speaker D. Sino ka umuwi? Wala ka namang kasalanan, sabi mo. Diba? Bakit ka nag-resign? Sabi mo wala kang kasalanan, diba? Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. See? Sige. Kung kasinungalingan, yung paglaban sa korupsyon, o yung pagdemanda sa'yo, sino nagsisinungaling? Okay. Yung ghost projects, yung mga projects, let's say ng SunWest, involved ka. Mapapasinungalingan ba yon? Kaya mo ba mapasinungalingan yan? Yung mga tinuturo sa'yo ng mga proyekto, gawa-gawa lang ba yon? O di kung gawa-gawa yun mga kaklir at kasinungalingan, hindi ba mas madali on his part to defend himself? It's easier. Kasi walang ebidensya, puro kasinungalingan eh. Pero bakit hindi ka man lang gumawa ng iyong counter affidavit? Diba? Tuloy. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Sige, hanapin natin yung resibo. Doon pa lang sa nagpapabanta, dapat magbigay ka ng resibo doon. Diba? At marami pa siyang sinabi dito. Sige, tuloy, may resibo siya, may ebidensya siya, at may pangalan. Sige, go. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina, pangandaman sa akin, nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction na ba ang Pangulo worth of projects sa BICAM. Ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Attorney, sabi ni Attorney Empoy, huwag ka na mag-headband. Sa sobrang cute mo, naaasar sila.
Hanap ko tuloy yung headband ko. Kataon lang yun mga kaklir kasi dito, dapat, hayaan mo, mag-headband ulit ako. Okay, tuloy. Attorney Empoy, thank you. Simula ito nung tumawag si Sekmina para naman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process. Okay. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina. Nagsimula lang ito 2024. Sabi niya, ha? Okay, ito na yan. Last year, 2024. 2024. Eh, ano nangyari sa 2023? At may ginawa ka na ba noong 2023? Tingnan natin, ha, mga kaklira. Tingnan natin. So, 2024 last year, tumawag doon sa kanya si Secretary Mina Pangandaman. Although ito'y dininaya kanina sa briefing. Well, anyway, sige, tikapin natin. Noong nag-umpisa ang BICAM process last 2024, ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ng Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Ang sabi nga, Attorney Yusek, sabi ni Aki Marimayo, ito yung sasabi ni Amy kagabi na via Zoom na chismis niya. So alam nila. Alam nila supposed to be ang gagawin. Di ba? Sige. So, ito yan mga kaklir. Kagagawa pa lang. Sabi ni Secretary Mina, di ba? After the SONA, dapat makapagbigay na ng NEP. Okay. Kung yun ang balak, talaga, saldi ko, kung yun talaga ang balak, bakit hindi nga na lang sa NEP ito i-insert? Kahit anong proyekto dun. Kung balak ka, mangurakot Kahit saan proyekto dun, pwede. Hindi naman kailangan lagi sa proyekto. Or worth of project sa BICAM. Kaya sabi nga ni Professor Shelo, bakit, from Spain, Jennifer Pascual, thank you, bakit kailangan pa na magdamay ng maraming tao, including you, kung ito ay gagamitin sa pangungurakot? Makaklear. May 67 billion nga na vinito yung Pangulo, di ba? May 67 billion na at meron mga for later release ang Pangulo ngayon dahil iningatan yung pondo. Di ba? Ang labo na nakapag-submit na ng NEP. Saka palang hahabol, uy, pwede pa paki-insert mo yung 100 billion dun? Diba? Hindi ka panipaniwala. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. O, di ba? Alam mo kung ba't nila ginagamit yan? Kasi yung word na insertion ngayon, napaka nega. Kaya nga mga kaklear, kayo yung presidente halimbawa. At kaya niyong gumawa ng budget. Kasi ang budget naman, bahala ang Congress kung a-approve niyan o hindi. Basta ito budget namin. Hindi ba mas madali doon na i-insert sa project, yung mga project niyan, mismo sa NEP? Para hindi na kayo kausapin para sa insertions. So it's up to you to approve. Pero para magsingit at hindi ilagay sa NEP, parang medyo kakaiba. Diba? Parang kakalampagin pa kayo dyan. Ang dami niyong kakalampagin dyan. Pati Senado, pati ikaw, pati Senado. Para lang ma-insert yung 100 million? 100 billion pesos? Diba? Ba't pa sila mangangalampag? Kung kaya naman nilang gawin sa NEP. Sige, tuloy. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Bakit naman si Yusek Adrian Bersamin pa? Ay, pwede. Sabi kanina ng isang reporter, close daw kayo . Ako nga'y nag-deny na close kayo dahil professional lang ang relationship nyo. May nagsasabi, close kayo? Ba't di ka na lang tumawa? Diba?
Pangulo, totoo ba to? Bakit ang daming pang tao dito? Ba? Dito pa lang, mga ka-clear, alam natin, ha? Ito pa lang, ha? Hindi ko alam kung babaguhin niya yung kwento niya ng part 2. Para, alam mo yun, dinisin. Dito kasi, ang daming inconsistencies. Ang daming hindi ka panipaniwala. Di ba? Dito pa lang, alam mo na ibang tao, di umano ang kanyang kausap. Ba? O, paano mo matitrace? Paano matitrace yung usapan na yan? Ba? Ano matitrace? Yun lang yun eh. At itong mga in-insert mo na 100 billion ba to? Una, matitrace mo kung itong perang to ay dumiretso mismo. Di ba sinabi nga ni ano? Ay, may problema. Ay, may konsumisyon. Consumption talaga. Happy birthday. Tapos na. Pero ito nga mga batang helmet, di ba? Sabi nga ni Manang Aimee, ha? Chika minute daw, na chika lang. Chika minute. Ano daw, parang scripted nga yung magiging hearing today ng Blue Ribbon. Eh, ang problema, wala namang sumipot na Zaldico via Zoom. Pero, ang ginawa ni Zaldico, naglabas ng video. Hi, welcome to my vlog. O, di ba? Paano niya naisip yun? Sinabi ni Manay Aimee o ni Manang Aimee na scripted nga daw. Oh? Eh, naglabas ng video si Zaldico at may hawak pang papel. Na may hawak na script. Ayun nga. So, may script nga. Scripted nga. Oo so, nga. paano nalaman ni Manang Aimee na chika-chika nga lang, doon scripted daw yung paglabas ni, ni Zaldico via Zoom. Bolang kristal. Hindi, ang point ko rito, mga kabatang helmet. Sinasabi nga ni Manang Aimee na chika nga lang daw na lalabas nga si Zaldico as VIP or witness sa ginawang hearing kanina ng Blue Ribbon via Zoom. Eh, ang problema nga, wala nga, hindi nga umatay kasi nga daw may medical condition. Pero naglabas ng, it's a vlog, ng video. At asan si Manang Aimee kanina? Wala nga, kasi nga, di ba nga, birthday nga niya, punta yata na Ilocos. Pero, ito nga si Zaldico, based sa video, may hawak na papel, may hawak na script. So, yun ba yung tinutukoy ni Manang Aimee na script? So, talagang scripted. Kasi, di ba? Ang script ba yun? Ayun nga eh. Di ba? Yan ba yung tinutukoy ni Manang Aimee na scripted or may script? Kasi may hawak na papel, di ba? Kita naman sa video. Ito pa, yung talagang transition, natawa talaga ako, tsaka mga sound effects eh. Talagang pinag-isipan, inupuan, inedit eh. Di ba? At may gumawa. May gumawa. May nag-edit. Kasi ito lang yan, mga kabatang helmet, ha? Hindi naman sa may kinakampihan tayo dito. Pero kailangan kasi, i-weigh natin lahat. And kailangan din, siyasatin natin kung ano ba itong mga video na lumalabas. At kung sinasabi nga niya na iniipit siya, ginigipit, siya lang yung ginawang parang binala lang yan sa issue. Ito nga, nagsalita na rin si Prof. Doc Shelo Magno. Napanood nyo naman dyan sa video ni Yusek Attorney Claire, di ba? Na yung pagsingit nga daw, bakit doon pa nga isisingit, ba't hindi na lang doon sa NEP? Diba? Diretso ka agad. Diretso na. Kukunin mo naman din pala eh. Pangulo siya eh. Dapat diretso na doon. Pero nakakaloka lang talaga to mga batang helmet. Tsaka bakit umalis si Zaldico? July pa lang, umalis na siya. Tumakbo na. Bakit? Eh di ba nga, pag tumakbo, guilty. Kaya nga, eto pa. Ano bang medical condition yung sinasabi? Asan na yung medical certificate? Diba? Ano ba? Tsaka parang namayat yata siya. Tsaka parang, teka lang, bakit nangitim? Hindi ba maganda yung pailaw yung mga spotlight? Oo. Parang Harry Roque na din natin. Oo nga eh, parang pumayat ng itim eh. At saka dapat maganda yung backdrop, di ba? Oo. Bakit puti lang ito magpapapicture? Ha? Medyo. At saka ito lang yung mga batang helmet eh. Alam mo, kahit tayo mga ordinaryong tao, pag napanood natin yung mga ganong video, kayang-kaya nating i-assess na kung ikaw talaga, sasabi ng totoo, wala ka nang hawak na papel. Di ba? Wala ka nang inaano pa. Kasi alam mo yung mga totoong nangyari, alam mo yung sequencing, alam mo yung timestamp, alam mo lahat if totoo yung sasabihin mo. Ang tanong dyan, i-accept ba yan? Nino? As evidence ba? Eh, hindi ka naman under oath. Yun pa, isa, di ba? Sinabi din ni Yusek, kung umattend siya ng hearing, nag-appear siya dun sa hearing, edi sana nakapag-take siya ng oath. Edi lahat ng sinabi niya, di ba? Yung lahat na lumabas sa bunganga niya, sa bibig niya, under oath ka, ibig sabihin dapat totoo yung lahat.
Diba? Kagaya ng ledger kanina, sa mga Diskaya pala. Sorry. Kala ko Dismaya. Dismaya. Yung mga Diskaya, pinauwi, pina-escortan, hanapin yung ledger. Di ba sabi nga ni Senator Kiko, di ba? Kunin niyo yung ledger. Kasi yun yung sinasabi niyo nung una, may listahan kayo ng mga may dahilan pa rin. Kaya Hindi pa rin nakuha lahat. Oo. Kasi namamadali daw ba? Diyos ko dahil. Nagmamadali pa. Kung ikaw alam mo na ebidensya yan at importante yung dokumento, alam mo kung saan mo itatago yan, saan nakatago yan. Oo, Right there on then. Ito nakakalat. Ito. Sedula? Pulis na kasi. Sedula. Anong ba yun? Ay, meron kayong nakakuha ng video ng brown leather bag. Ano ba tatak niyan? Diyos kong Aba, branded ba ewan. yan? Brown Baka naman sasama yan sa taping. Baka lumang vag. Lumang vag. LV. Lumang vag. Tingnan Leather natin. vag. Abangan natin kasi may part 2 daw. Part 1 pa lang yan eh. So, ang haba ng in-edit dyan. Hanggang ilang part. Tanungin lang natin kay Manang Amy, baka alam din niya yung mga part. Ay, may konsumisyon. Ay, may problema. So, ayun nga mga batang helmet. Ang tanong lang dyan, sino ba gumawa ng script? Sino ang utak ng paggawa ng video na yan? Kasi noong pa, sangkot na yung pangalan niya, ba't ngayon lang siya lumabas? Ngayon lang siya nag-appear? Pwede, alam mo, mas maniniwala pa ako kung nag-live siya. FB yun. Live? Yun. Diretso. Diretso. Tapos yung mga comment doon sa live, basahin mo isa-isa, sagutin mo isa-isa. Sinabi mo naman na, mag-live ka. Mag-live ka, di ba? Para sanay ka naman sa microphone. Di ba? Wala kang tinatago. Mag-live ka. Kaya parang, mapapaisip ka talaga ano ba tong video na lumabas. At saka teka lang mga kabatang helmet, may karapatan tayong umusig. May karapatan tayong magsalita. Tax natin yung nilustay. Pera natin yan. Pera natin yung nilustay. Yung habang nagtatagal siya sa ibang bansa, pera natin yan. It's high time na managot talaga sila. Papanagutin natin yan mga kabatang helmet. Biruin mo yan? Hindi nga tayo makaalis ng Pilipinas. Diyos ko. Pero sila doon, nagtatamasa, Binabaha na nga tayo. Abangan ko ang part 2 na yan. Kung matatawa ba ako sa transition? Sa sound effects? Baka may bagong transition. Oo nga, baka mamaya meron ng pa-effects yan. Diba yung mga pa-confetti? Boom! Panis! May ganun. Diba? Wasahe, comment nyo ako masabi nyo. Stay happy, stay healthy, and stay safe as always. Sabi ko sa buhay niya, helmet in the book niya. It keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! So, hahanapin natin parati ang brown leather bag.